Good morning guys. God bless us all in Jesus name, amen. So God, guys, nandito kami ngayon sa panibagong business na pinagkaloob ni God, idea and skills. Sa kanya lahat ang pabulit pasalamat guys in Jesus name, amen. Kami guys, magkasama kami mag-asawa para sa business skills, para sa bagong pag-aaralan namin. And thank you Lord. In Jesus' name, amen. Ito tayo. Ang iba mga balikitan din ang talaga. Pero kapag may ganito ka kasi, may purpose siya. Kasi may grip guard ito. Yung grip guard, di ba yung balde, itong importante sa lahat. Kasi masasala niya yung mga buhangin sa sasakyan. Ibig sabihin, may wash mitt tayo. Ang tawag dito wash mitt. Ang tawag dito wash mitt. Ito yung pang-body, pang-sabon. Pag may shampoo na yung sasakyan. Ito naman, pang-brush, sa tambol, or sa gulong. Tapos may brush pa tayo ito para sa mga tornilyo. Doon, di ba may 6 na tornilyo yung gulong? Magandang binabrush din natin. Ito yung mga gamit ko kasama nito. Ito naman sa wash, ang laman lang naman ito is tubig na may shampoo. Para dito natin ilagay yung mga wash mitt. Wash mitt ang tawag nito. Yung body. Microfiber din, hindi nakaka-discuss. Pagkatapos kasi nito, di ba hinagod din natin sa sasakyan? Ito tubig lang naman ang rinse. Dito natin siya kukusutin. Babanlawan. Tubig lang naman to. Kaya nga rinse siya. Tapos ibabalik ulit natin dito para kumuha ng shampoo. Ihahagod ulit natin. Pero pag banlaw natin, pag ihahagod natin, ikukuskus natin itong wash mitt dito sa grip guard. Para yung buhangin niya, hindi na ulit bumalik sa sasakyan. Kasi nakuha na yung buhangin sa ilalim ng grit guard. Kung walang grit guard kasi, ang mangyayari, yung buhangin pabalik-balik lang. Nagigets? Ibig sabihin, kinuskus natin yung buhangin ng sasakyan, nilagay natin dyan, kukunin ulit natin, ikukuskus na natin, nadala ulit natin yung buhangin. Yun yung purpose ng grit guard. Nasa ilalim nito yung mga buhangin na kukuha, ikukuskus natin dyan, nahulog. Ready na ulit yung ating wash mitt para sa pagsabon. Kayo rin yung bubuo ng package. Di ba? May premium na binabaklas ng gulong. Yung mas mataas ngayon. Diba? Pag binabaklas na yung gulong, nililinis na, kasama na, lalabas na yun, mag-detailing na yun. Siyempre, binaklas mo na rin yung gulong, nililinis mo na rin yung gulong. Diba? Pagkabaklas yun. Parang mismo malinis talaga itong wheel yung surface na yan. Kasi sayang naman, kung halimbawa, malinis na yung mug mo, marami ito, or malinis ko, marami naman yung mug mo. So, lagi silang patay, kailangan parehas silang malinis. Kaya pag nagtanggal tayo ng gulong, make it sure na malilinis din natin itong other side na ito. Diba? Hindi lang basta yung kami nila. Ang nasa inyo, ito tayo depende. Hanggang siya basahin ng tubig. Anong gamit ni Boss Commander? MDR, Mineral Deposit Remover. Sabi nila na worth it naman pala kung magpayo dito. Kasi nga malinis. Napaka-importante. Alam niyo ba, binabayaran sa detailing, pinakamalaking gastos dyan is yung manpower. Diba? Kung tools, chemicals, very minimum lang yung binagastos yun. Yung talaga yung gumagawa, yung talaga yung pinakamalaking gastos. Diba? So, before tayo mag-start mag-interior detailing, so better pa rin na may checklist tayo. Okay? After kung mag-checklist tayo,
kahit yung mga ganito, oh. Yung mga jack, lahat yan susulat nyo. May 500,000 pa dapat na wala. O, diba? So, ganun lang yun. Ay, tayo, bubuksan ko yung glove box mo, ha? Baka may 500,000 dito. Oo, sabihin mo. Ano na yung 500,000 ako dito? Okay. Okay guys, ganito. Ayan. Check nyo rin yung mga ganito. Mga manual. Ayan. So, basta lahat, i-specific nyo yung needs mo sa checklist natin. So, dapat, parang interior tayo, ganito dapat walang laman nyo. Walang isang laman. Okay? Or else, mag-provide kayo ng parang maliit na basket. Lahat ng gamit mo, doon yung ilagay. Bago siya umalis, pwede yung sabihin sa kanan, so yung mga important belongings nyo sa loob ng sakyan or ng ano, together po, kung matatanggal nyo, kayo magtanggal. Sige, kasi sabi nyo, kayo magtanggal. Okay, halos kayo ng plastic or yung basket. Lagay nyo din. Tapos lagyan na sa isang dito. Yun, ginawang airbag. Hugutin ng ano yun, no? Sakot, no? Opo, marami yung isang mali dyan. Kaya ba binubulot mo yung lap na puntahan ko. Tatanggalin muna yung battery, saka tatanggalin yung airbag na connection. Tira yung table. Masama yung kahit naka-leather, kailangan tayo siya. Kaysa doon sa mga linen. Iba yung linis kasi doon sa mga gano'n eh. Ito, mas madali ito. Ngayon, paano nyo makikita kung ano yung madumi sa part na to? Saka, paano nyo rin malalaman kung malinis na siya? Okay. Kaya napakasimple lang. Ito pala yung mga ginagamit natin. APC, All-Purpose Cleaner lang. Tapos, pwede rin tayo gumamit ng ano, Magic Eraser or Magic Sponge. Ito. Mas iba to doon sa regular sponge ha. Katulad na nabibili ng mga tagli 5 piso. Ito, hawakan nyo, may grit yan. May grit. Sabi may gas pack yan. Washable din naman. Nagagamit ko ng konti. Pero usually, ako bira lang gumamit dito sa mga ganito minsan kasi medyo nagagasgasan din eh. Kaya ginagawa ko, more on brush din ako. Pa-spray dito. So, isang paglilinis ng ano nito is more on circular yung ano. Kasi parang napipenetrate yung mismong dumi yung sa pinaka-groove yan. Mapapansin nyo yung leather may mga groove yan eh. Hindi naman siya yung totally straight na ano eh, na surface o yung pinaka-texture ng buwan na to o yung tela na to. Dahan-dahan lang yung pagpunas ng ganyan na foam.
Malalaman niyo pag malinis, pag hindi na napabasa yung press. Pero pag napabasa to, kung sabihin mo, dito. Ano, hindi, siyempre may libag din. Diba? Kaya dapat dininisin niya. So, pwede nyo lang din siya, no? Spray. Steamer. Bakit mo muna siya? APC healer. Dapat mo yung brake brush mo siya. Mismong ito nikikot na ano, ng tubig. Pero may tubig ka. Okay lang yan kasi tutuyo yan eh. Huwag lang talaga yung nakasalta. Tapos, spray ng APC. Hindi ko na nabasa. May acid talaga yan. Tulad yan, in-spray ko. Then, Ano yung spray ko? Yung water butter lang to. Tubig lang to. Kahit punasan ko siya, lagyan ko ulit. So yung tubig, nakita nyo, nag-stay lang doon. Okay? So, ito lang. Pero dapat syempre naka-gloves din eh. Gusto yung gloves yung ano. Ito wag mo i-spray ah. Lagi lang yung ano to ah. So, maganda yung ano. Hindi siya yung spray sir. Hindi siya. Tapos ganyan yung punas kaya paikot. Oo, circular lang. Di ba rin singil yan, sir? Yes. Magkano naman yun, sir, pag mga ganyan? Ganito, pag ganito, usually ang singil ko rito, 1 to 1.5. 1.5, sir? Ha? Porta glass lang yan, sir? Ha? Lang acid rain removal. Sa glass lang. Sa glass, sa ano din, sa mga, ginagamit ko rin siya pagkagal ng ano, ng mga degree. Kahit sa paint, sir. Sa mga ganito, oh pwede rin. Iba't iba pa yung kuya, pag sedan, pag van. Yes sir, oo, iba-iba yung presyo. Gano'ng katagal yung tinatagal niyan sir? Hindi,
depende. Kung ba, nagtanggal Diba? ka ngayon, Hindi na maano yung ano, diba? nilabas mo yung sakya, umulan, hindi mo agad napunasan, magkakaroon ulit yun. Unless lalagyan mo ng repellent yung... So bukod po yan sa Mga anak, pag gising nyo, alis na kami, bibistis muna kami ni Mami, ha? Love you. Hi Boss Leo, binabati kita ng happy birthday. Enjoy your day, ingat palagi, and God bless you and your family. And read the Bible, boss. So, ano yung trabaho ng bawat isa? Like itong ating clay bar. So, usually yung clay bar, ito yung mga pantanggal ng mga tawag dito, mga asphalt, or yung mga tawag dito, tar and grind. Doon mismo sa surface ng ating unit. Ibig sabihin, yung mga tar and grind, asphalt, yung tar and grind pala, yun yung mga hindi nakikita ng mga, pero nasasalat nung tawag dito ng kamay natin. So hindi natin nakikita, so gagamitan natin siya nito. Kasi minsan hindi rin kinakaya ng shampoo, ng mga car shampoo or ng mga gas. Hindi rin siya kinakaya. So, meron na-invento itong clay bar para talagang maging malinis yung pinaka-surface niya. So, magugulat lang tayo, ginagamitan dito ng clay lubricant. Ito yan. Ibig sabihin, ito yung pang-lubricant. Pampagulat niya. Although, kahit hindi tayo mag-lubricant, pwede tayo gumawa ng car shampoo. Lagay lang natin sa spray bottle, then water lang. Then saka natin, yun yung gamitin natin na pang-failure na. Alternative para sabihin. Na ito, may mga Nagul na tayo sa So, before tayo mag-start, syempre, i-assess muna natin yung sasakyan. Check muna natin, tingnan natin, ika-car wash, tapos saka natin gagamitin ito. Okay, after ng car wash. Or else, pwede natin isabay din habang sinasabon. Diba? Kasi kung ba, sa 3-bucket system, sa premium wash, habang nag-degreening, or habang nagre-rinse tayo ng sasakyan, doon sa unang pagkatapon natin, pwede nga natin siyang isabay. Okay, ito pwede rin ito sa mga salamin. Sa mga salamin, pwede rin ito. Mga minimum na tawag dito, mga mineral deposit o mga acid water mark sa salamin, kung hindi naman karamihan or hindi pa ganun saturated, natatanggal din yan. Okay? So talagang, yung natanggal, kailangan natin gumamit ng clay lube o yung tubig, ng sabon. Okay? Reusable ba yan? Or reusable na kahit sa... Yes, sir. Reusable siya, pero actually, medyo ingatan lang natin yung paggamit. Kasi once na nalaglag to, wala na. Hindi na natin siya pwedeng gagaputin mo, gagamitin mo ulit. Hindi na sir, kasi kakapitan na siya ng mga maliliit na alikabok eh. So, basta pinapitan siya, ginamit mo, Yes. agad mo siya yung sasakyan. Diba? Then, tawag dito, ito yung small amount na yung ginagamit ko rito eh. Okay? Like siguro ito, hatiin ko sa 4. Pwede natin sa Oo. Once na naipahid natin to, okay, mamaya makikita nyo, mangingitim yan eh. Mangingitim yan. Pag nangitim yan, so kung wala pa rin naman talaga mga particles ng mga light ng mga maliliit na mga bato, pwede nyo siyang tupiin. Diba? Roll out nyo lang, then pwede nyo siya ulit ipahid. Pero dapat lagi nyo i-check. Kasi minsan, yun nga, yung mga tar and grind, mga hindi natin nakikita na dumi, baka mamaya may mga bato or ano lang talaga. So, double check nyo rin talaga. So, kung halimbawa, alam nyo medyo hindi na maganda yung ng tawag dito na clay bar, so, magpalit na tayo. Although, mura lang naman ng clay bar. Okay? Ito, like ito, 3M. O, 75 pesos lang. O, kaya nga, yun nga ang natin. Then, after that, syempre, ang paggamit nito, after nyo na paggamit, kumuha kayo ng box or yung parang plastic box lang na lagyan nyo lang ng tubig. Pinutol na ko. Tapos lagay nyo lang siya doon. Huwag nyo siya iwan basta kung saan lang na
ano lang, naka-open siya. Kung iiwan kasi, bakit? Didikit siya mismo doon sa surface. Didikit siya. So, pag dumikit siya, makukontaminate siya. So, pag kinuha niyo siya, hindi niyo alam, baka may aligabok na or ano na. Diba? Kaya kailangan nakababad dito sa tubig. Para hindi rin siya malagkit. Kinuha. Kahit sa may patong to, kahit saan ba, diyan patong mo yan dito. Nagugulat ka, ang messy na ng machine mo. Tawag dito, sukatan sa pintura. Okay? The usual, pag galing ka sa isang sakyan, i-range ng 90 to 100 to 120. Yun yung regular. Regular na Sulat mo. sa pintura. Ang original yung pintura ng sasakyan. Pero dito kasi, ang maganda sa ganito, malalaman nyo kung gaano kakapal at ano ang gagamitin yung compound at gaano rin yung RPM mismo, yung dadaanan naman kung gaano siya kalakas lang. Okay? So, like nito, susukatin natin to. Titingnan dito, malalaman nyo rin kung ripping o hindi. Okay? So, maisli, open nyo lang. Kaya tututok nyo lang. Take note ha, pagka tinano nyo, kailangan malinis yung pag-aanuhan niya. 581. Ano assessment nyo? Rated, siyempre, di ba? Kaya nga usual, sabi ko lang nila. Basta kung makarating ka na ulit sa dulo, pantas na. So, titignan mo. Pag pinunasan nyo, pagkatapos ng one pass, check nyo ulit. Para titignan nyo kung ilang passes pa to. Diba? Pero, Vertical tas horizontal isang pass na. one pass yun. Yun ang bilang nun. Kumbaga, yun yung guide nyo. Kung ilang beses nyo dadaanan yung, yung portion na yun. Diba? Saka dapat, hindi rin dapat malaki yung gagawin nyo na portion. Kasi, minsan, una-una, makalat din. Makalat din sa compound, maalikabok. Diba? Kasi maga. Kahit na anong compound, tawag dito, pag malaki yung surface or malaki yung portion na ginawa nyo at tumama sa mga kanto, minsan nagkakos ang alikabok yun. Diba? Kaya dapat talaga, pagka ginawa natin yun, malinis na talaga yung gagawin natin. Tapos, lalo na yung mga pads. Okay? Ito yung mga aggressive pads. Sulat mo, Laura. Sa akin. Ito. Ito yung mga aggressive ko. Sa hawakan mo din. Pasan ko naman. Magkano yung niya. Yung tigas ng niya. Aggressive. Ito, wool pad. Usually, ginagamit ko to pag mga repaint. Sa mga repaint cars. Yes, sir. Sa mga Ilagay mo repainted yan. wool pad. Repaint. Tigas yan pagka Wool pad. So, ito yung number 1 natin. Ito yung sinasabi ni Sir Choi. Ito yung sinasabi ni Sir Choi dito yan. One step running compound. So, ito yan. Anong tawag niya, sir? Tawag green pad. Yun? Pagka, ano ba? Color coded. Yes, color coded to. Ito. Yung green. Green for cutting. Or cutting. Cutting to. Okay. Ito actually Lagay mo cutting din to. green for cutting. Pero sa repainted, yung... Sa mga repainted, ito sa mga original. Sa OEM. Yung So, ito green talaga sa pag original. nag-progressive ka, Yung white mo sa talagang repainted. Kasi pag ito ginamit natin, masyadong matagal. So magiging saturated yung pads. Ninipis ka agad kasi bakit? Umiinit yan eh. Yung white repented. Umiinit Oo. yan. Okay? Then susunod natin yung pang polish. Ito naman yung sinasabi ni Sir. Okay. Ito yung pang polish na pads. Yan. Bali, hawakan nyo, medyo pasok na siya ng pasok. Ano po pangalan yan? Yeah, polish. Polishing pads. Yellow, lagay mo yellow. Polishing. Then, ito yung number 3 pads. So, Kaya mapang-wax. pang-wax na nito, sir. Okay. Actually, si Rupes,
Meron siyang isang chemical na hindi siya wax eh, pero number 3. Which is ito yung Uno Pure. Yung bago ka mag-coating, yun yung i-apply mo. Pwede mo rin siya padaanin sa pads, saka sa machine. Tapos, pwede mo makompleto yung 1, 2, 3 kakaiba yung... gamit yung Uno Pure na yun. Si Gion, meron din. Nilagay tayo ng compound dito, ginamit natin. Ngayon, before kayo maglagay ulit, iba-brush nyo muna siya. Paano pagka nagamit mo na? Dapat O, iba-brush mo ulit. bago maglagay ng ano. Bago mo ulit lagyan. Kasi pag di mo siya binrush, naiipunan to. So, tendency, bibigat. Papasok sa loob yung compound. Lalo na itong mga cutting compound na to. Yung mga heavy cut na yan. Mapasok yan. Tumitigas yung mga yan. So, yung tendency, naroon pa rin ang sword. So, before kayo maglalagay ulit, kailangan linisin nyo lang. User din ako, pero ngayon, gumagamit ako ngayon, Sonax. Sonax yung ginagamit kong brand ngayon. Sulat mo so. Kaya, ayun na talaga, medyo mabilis yung trabaho. Tapos, very small amount, malaki na yung nagagawang portion mo. So, talaga medyo aggressive. Maganda rin talaga, medyo pricey nga lang. Kanina ko ba pinakita yun? Yung Sonax, kahapon. Diba, ganito rin kalaki yun. Usually sir, mga ganyan, Ilang unit? More than 20 minutes. Yung apat 10K ba yun sir? Yung apat na liters, 10K? Nasa 10,000. Kaya 500 ml, mga 20 yan sir. Hindi, 1 liter. 1 liter yan. Oh, mga sa 20 to. Depende nga sa sa assessment mo sa sakyan. Ay, yung mga nasa 800 yung rin sir. Per liter, 800 ba yan? Usually, itong 1,000, nagre-range ito ng 800, 900. Ito medyo mataas to. Saka ito. Yan. Ang ating mga nasa 1.8 pataas pa yan. Mahal siya. Mahal. Color din pala yung pinalalagyan. Pero, tataka kayo, may 1.1. May 1.1 siya. Di ba? So, heavy cut din to. Ang maganda rito sa 1.1, hindi siya ganun maalikabok. Kaya ako, ito rin na madalas kong ginagamit. Sulat mo. Yung 1.1. Kaysa dito sa sa heavy cut. Ito namang heavy cut na to, ginagamit ko to pagka yung repainted yung sasakyan. Pero kung mga original din naman na Yung 1-1. ito, 1.1 inches. Okay. Dual action 5 inches siya. Bakit? Bakit nagkaroon ng mga dual action ngayon? Kasi nga, dahil nga doon sa pag-i-innovate ng mga pintura o ng mga sasakyan. Kasi kung puro rotary lang gagamitin natin, malamang lahat ng sasakyan, kalbo. Di ba? Saka maganda rin dito sa sa DA. Para na rin siyang para na rin siyang may utak. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa mga edges na yan, minsan hindi na siya gagalaw. Ibig sabihin, medyo hihina na yung takbo niya. Ibig sabihin, nagpaparemind siya na umalis ka dyan. Huwag ka dyan. Huwag ka magbabad dyan. Okay? Yun yung pinaka nito. Para siyang may sensor sa Mm-hmm. i-guide ka niya. Kasi may guide, magkakaroon ng guide dito yan sa pads. Ako, yung mga pads ko, nilalagyan ko ng guhit So ganito, nilalagyan ko ng mga guhit. Yun yung guide ko. Kasi pag umiikot na yan, malalaman mo kung umiikot or yun parang nagbabibrate lang siya. Pag pumupunta ka na doon sa mga edge, sa mga kanto na yan, makikita mo hindi na siya umiikot. So yun yung pinaka-guide mo. Yun yung medyo, kumbaga, ang tawag dito yung safety feature ng DA machine. Hindi katulad ng mga rotary. Sila rotary kasi, dire-diretso lang to. Tapos mas malakas ang torque ng rotary kaysa sa dual action. Pagkasa natin, 2, 3, 4, 5,
6. Dual action to. Ito nyo, umiikot siya, no? Diba? Ngayon, pag ginanyan ko siya, ayun o, parang lang siya nagbabibrate. Hindi yung mabilis yung ikot niya. Kaya nga parang isi-save ka niya doon mismo sa edges. Diba? Hindi katulad ng tawag dito, ng rotary, is dire-diretso lang yung andon nito. Ika nga, ito, may isip, ito, wala may isip. Hindi, yun talaga yung ano dun, yung term nun. Kasi ito, pwede ka niya iligtas eh. Lahat ba ng DA, sir? Ano, sir? Lahat ng DA ganun na? Kahit anong branch? Yes sir, kahit anong brand. Pero kasi, depende yan. Alam mo kung saan naglalabanan niya sa torque. Yung bilis ng ikot ng ano, pagiging aggressive ng ano, ng tawag dito, ng machine. Or tapos yung mga vibration. Diba? Like ng mga rupes, ano, less vibration siya. Ang maganda kasi sa rupes, pag rupes yung ginamit mo, machine, kailangan rupes mo. Para mag-ano sila, mag-combine sila, para mag-match sila. Kasi minsan, tapos yung ikot niya, dire-diretso lang. Wala siyang movement. Diba? Number 1, number 2, number 3, number 4, 5. Ito na taas, diba? Para nakakatakot. O diba, buwati pag tumama yan sa ano, sa mga kanto. Ganun kabilis na mabubos yung pintura. Parang grinder talaga. Rotary to. Rotary. Kasi isang lindot lang. Ito Mabilis kasi lang siya, sir, no? kabilog lang. Yung dual, bakit gumagano? Gumagano lang. Mapapansin natin ang dual parang tabingi. Di ba tabingi? Ay, pag sira pa to, hindi. Dual yan. Yan ang ion decontamination or ion decon or ion remover. Tawag dito, specialized siya para sa mga mugs. Or ang ginagamit lang ito sa mugs kasi nga, tawag dito, yung mga dumi na nakadikit dito is not necessarily matatanggal, palalambutin lang din niya. So makikita natin, pag ito once na in-spray ko, makikita niyo mag-bleed yan. After mag-bleed yan, so mga 2 to 3 minutes, saka natin siya babanlawan. Mas effective to pag hindi pa basa ang mugs. Okay? Pero pag nabasa na, minsan, hindi na rin siya mag-bleed kasi na ano niya. Sir, tanong lang. Paano yung may mga color yung mugs? Walang problema. Walang problema. Kahit sa mga matte to, walang problema. Naka-design talaga to sa mga mugs. Hindi naman maapektuhan yung pintura ng mga mugs. Hindi naman sir. Okay, so, ito yan ha. Bali mag-display na tayo. Maganda pati loob, lagyan din natin. Makikita nyo dyan. So, pag nalagyan na natin siya, mapapansin nyo mamumula yan. Okay? Pag namula yan, ibig sabihin, itatrabaho na yung ion remover natin. Ibig sabihin, nililusaw niya yung mga dumi. Kaya pagka ano, bababa na yan sa dito. So, sa namula na yan, sabi nga sa inyo, 2 to 3 minutes, pwede nyo na rin siyang banlawan. So, nabanlawan na siya, then proceed na tayo doon sa paglilinis ng wheel well ng mga mugs. Okay? Kaya pansinin nyo, tinan nyo, namumula na siya. Dali yung lapitan, dali nyo i-video. Para at least, Although malinis yung mags mo ngayon. Kaya kaunti lang yung iron. Hindi na pag-iipon din natin sa ganito yan. Ang part na yan. So, gawin natin, ito yung unang tungkol na mag-release mo tayo.
magre-ring. Huwag ka palalambutin din muna natin mga tuloy. Gusto rin ito vinegar. Ay, siyempre. Habang nagpapapagsak ka pa, nagpapalambot tayo ng ano. So, lagi lang tayo sinugula. Basta lahat ng mga makikita nyo, parang mga outline niya, yun, pwede yun siya gamitan ng ganito. Kailangan medyo soft bristle din yung gagamitin natin. Ha? Kasi pag yung matigas, Greaser yan kuya. may lugo. Clay luber. Kung wala naman na ito, car shampoo lang tapos For tubig. example. So, pag-apply lang ito, apply lang kayo. After that, Katalikid na ako dito. clay luber. I-check natin yan. Tawag dito. Kung wala tayong swirl pan doon, kahit yung mga sa cellphone nyo, pwede yan. Pwede yan, yung ilaw lang yun. Nakita nyo lang kung saan yung part na may, ano, may swirl. Kung makikita naman natin yan eh. Yung flashlight. Ito, itong masking tape natin to, usually ginagamit to sa mga black trim. Diba? Sa mga plastic, sa mga ganito. Kasi pag tinamaan to ng compound, lalo na yung number 1, namumuti. Kaya kung mapapansin nyo, yung pagka may mga namumuti yung ganito, hindi sila naglalagay ng tape. So, para na talagang maiwasan, lalagay tayo ng tape. Actually, meron pang isang ganito na yung kulay, pero yung sukat. Magkasala lang yung ano, compound ko. Okay lang. Pattern. Bago na. Pero asan ba talaga ang pinaka-base ng sasakyan na pintura na walang takbo? Makikita natin yan sa door jam. Dito natin muna yung dito, yung totoong yun lang talaga ng pintura. Ang kailangan natin itong sukat. 29 plus 29. 0.1 microns. Kasi wala tong top coat. Top coat is 50 microns. Okay, 30 yung ano, no? Kaya i-add natin 50 microns. Ang top coat. Okay, top coat. Pero yung base, so 30. Hindi. 29 ito plus 50, 79. Kaya kapag nag-79 na yon, abot na natin yung, 79 yung pinaka-safe. Huwag tayong bababa ng 79. Kumbaga magiging base to ng pagsukat natin ng formula kung hanggang kailan ang pagbasing natin ng mga Kasi nasa formula naman na 50 microns ng takbo. Siyempre ito walang takbo. Para malaman talaga natin ang exact na count kung ilan talagang microns ang kapal ng hole, dito natin muna siya titingnan. Kung ano yung number dito, ipa-plus 50 natin, wag na tayong mag-buffing below doon. 50 plus 29, 78. Huwag na tayong gagalaw pag 78. Pero Papalit na yun. habang nagbabating tayo sir, pag Susukatin pa rin ginawa, natin. susukatin Dapat yan. hindi bumaba ng Opo, 78. tama. Pero 500. Ano, reprinted kasi to. Susukatin yan. Pwede mo kalbuhin, sir. Reprinted kasi siya.
Ang bilangan natin ng ganito. Kung original ito kasi hindi na natin makuha kasi repainted na. Tapos itong mga ganito, manipis. Mga kanto, manipis yan. Usually, kapag nagtatawag sa akin yung mga detailer ko sa kaliwa, nasa ibang branch ako, may tatawag, may nag-detail. Sir, na paano? Alam ko na yon, kanto yon. Sigurado kasi yung maunang mapanot ang kanto kasi manipis yung kanto. Alam ko na yun, kumbaga may ano na ako, may prediction na kagad ako, kanto yun, nakakanto na naman yung mga tao ko. Lalo ko nag-cutting. Okay, ang gagawin natin dyan, kapag cutting ang gagamitin natin, which is 1,000 plus cutting pad, or ito kasi cutting to wool pad, lahat ng wool pad cutting, plus ang cutting equivalent nito yung kulay green, kung foam green, pero lahat ng wool pad cutting pad. Kapag ito ang gagamitin natin plus cutting pad, iti-tape din natin ito para safe siya. Kasi manipis siya sa cutting. Pero pag polish, tatanggalin na natin yung tape para pag pinali siya, pantay na siya. Pag sa tunan na siya sa kanan. Pag sakto na, hindi, pag kantuhan, iti-tape din natin ito. Pero Para pag safe. tunan, Pag tuna ang gagamitin natin, 2,000 na, or polish yung pad na, tatanggalin na natin yung tape. Kasi sigurado hindi na yun makakapali. Pag one lang. Pag one lang, kailangan lang natin protection. ang ginagawa mo sa pag napalot ng ano. Repaint. Repaint. Abono. Abono ka na. Abono tayo doon. Siyempre, sino ba naman ang nagpagawa tapos nasira ang sasakyan nila? Ang charge ko na lang sa tao because of the, sabi ko baga nung umpisa, may pondo sila sa ano. May pondo nila, ibabayad sa tao, 50-50 kami. 50 kung magkano yung pa-pintura nito, let's say 2,000, tig 1,000 kami. Kukunin ko yung pondo niya 1,000 bulsa ko. Pero papalit, i-replenish niya yung pondo niya. On that note, iingat siya na hindi makapalit. Kasi nakataya yung pera niya. Kinuha ko for 2 weeks na sahod. So, may always siya. Accountability. May responsibility siya. Kaya, kapag naka-charge sa pondo niya, automatic lang tang gagawin niya. Ipapaalam niya sa'yo, ito-consult niya sa'yo, or iingatan niya bawat galaw niya. Hindi barubal ng gawa niya. Kasi pag ikaw lang cover lahat, nako. Mauwiin sila. Tsaka hindi sila mag-iingat sa mga susunod. Okay lang, babayaran naman yan ni boss. Yung binabawasan mo sir, yung nakadamage lang Yung ng ano. nakadami. Yun lang siya lang. Minsan, para na maging fair din naman yung pag-compute natin, kung ano yung commission nila. Kung 60-40 sila, 40% lang din ang kanilang babayaran. 60% pa rin sa akin kasi siyempre ako may ako yung pare. Pag 50-50 kasi nasa usapan. Kung damage, 50-50 or susundan natin yung commission nyo. Magaan naman sa kanila kung 40% lang yung kanila. Kasi kung malaki, halimbawa makina, halimbawa ECU, computer box, 35,000 na 50% hindi man nila yung kaya. Siguro, ano yung commission nila, 70-30, 30 lang din ang kanilang share. Baka pwede pag-usapan sa kanila. Hindi pwedeng zero. Hindi pwedeng zero na tayo mag-abono ng lahat. Alam mo tayo. Tsaka di sila mag-iingat. Hindi sila magiging, ano po yun? Magiging, yun nga, magiging maingat sa mga gagawin nila. So ito na yung kaya, bibigyan ko kayo ng sample. Yung sinasabi ko mga passes, tapos yung mga compound, yung tawag dito, kung patakati, kailangan yung sentro yung ano mo. Kailangan sa loob ng itin. Okay? Kailangan pantayan kasi pag hindi yung pantayan, sa sentro okay. So, gagamit ako ngayon ng compound na 1,000. Since ano naman to, tawag dito, makapatasan yung ano. Ganito yung laging gagawin mo. Sabi ko, 700. Nagsusukat muna Ibig sabihin, ng paint, pag yung kapal. 1,500 may masilay. Makapal yung pagkakamasilay. So before kayo mag-start,
sure na linisin nyo muna yung portion. Pagtitingnan natin kung ano yung mga gamit ako ng pad, cutting pad, then heavy cut tayo mo sir na 1,000. So pagka ganitong bago yung ano nyo, yung pads nyo, magmo-moist muna kayo. Huwag nyo muna siyang basta ipapatong doon sa. So ikakalat nyo muna siya. Kasi medyo matigas pa to eh. So kailangan i-moist nyo muna siya. Parang babasain nyo yung mga puso. Yan, after that, nalagay tayo. At least mga pisa-is lang. Okay? Yung wire, lagi nasa balikan. Okay? Pwede pagkakasyon nyo, idadump nyo. Idadump siyang ganyan. Then, punta kayo sa RPM number 1 kasi ikakalat nyo muna to. Okay? So, naikalat nyo na. Ngayon, depende na lang sa inyo. Ako kasi, usually gumagamit ako ng 3.5 o 4,000. Ito, malakita 50-50. nyo, itong part na to, tinamaan yung machine. So, ibababa ko siya kalahati para naluluto pa rin yung nasa unahan. Anong ano talaga? Alin? Hindi, depende. Ang tatlo, depende sa ano nyo. Sa assessment Sa nyo. habulin nyo, naman hindi yung best result. Pero kapag nakatatlong pass ka na hindi pa rin i-provide yung best result, mas mag-aggressive ka. Kasi, ibig sabihin hindi kaya, Hindi tatlong lang try mo kaya. na, hindi nawawala yung result. RPM ako. Ngayon, bababa ako ngayon sa 3.5. Nakain na sir? 4,000 RPM. Ayan, ito, since bago, inu-moist ko pa rin siya. Ano paalis niya? No? Ganun din. Yeah. Same procedure, Polish. pero magbababa ako ng RPM. Baba ng RPM. Doon ako sa 3,000. So, same pa rin. Nakalat niya pa rin siya. Sa likod yung wire ha, kasi baka makagasgas niya. So, dito pa rin ako magsisimula. Pero mas mabilis na ng konti. Kaya pang-finishing yan. Yes, sir. So, ito, kahit hindi nyo na siya i-moist kasi malambot pa rin siya. So, kahit yan, kahit hindi na yun. Tapos, ipababa ko na lang siya ng 2. So, either din sir, or pwedeng wax nyo lang. Mm. Okay.
Madiin pa rin yan, kuya. Yung course mo, madiin, hindi. Hindi, walang Patong lang. dito. Inahayaan ko lang yung magsitrabaho. Ginaguide ko lang siya. Pagkasiraan ko na sila, 1 to 1 year tapos pangtanggal naman kayo, nagkasakano sila. Yung IPA. So, ito yung isang ating way na paint correction. Or may mga tinatawag naman tayo paint enhancer. Ibig sabihin, kumbaga, ito kasi paint correction. Kung may paint correction, may paint enhancer. Ibig sabihin, kumbaga, hindi naman masyado contaminate. But enhance mo lang ng konti. Since yun nga yung wax. Ngayon, gagawa naman ng sa isang portion. Hanapin ko kanina, bago tayo maglagay ulit, ibang puntang. So, maglalagay ko na sa calculation. Pwede sa machine lang. Pwede naman basahin kung talaga saturated na. Pero kung bagong gamit pa lang, hindi pa naman talaga natin. Pwede mo siyang ganyan. So, nagawa naman ako dito sa So, bago kayo mag-start lagi niyong pupunasan. So, titignan natin kung gaano ka-effective ito. Yes sir, paint enhancement. Parang gano'n. Hindi, all-in-one polish to eh. Dalawa na ako, no? Okay, ano to niyan, di ba? Yan mas aggressive yan. Kung ano yung pagkaka-curve ng ano, yun ang susundan ng machine.
Okay? Ang machine sa kaming parts. Yan, ganyan. Then ganito. Okay? Kung ganito yan, ang ganyan yan, pwedeng pa ganito naman to. Okay? So, Dito, hindi ka- sigurado magtitink yan kasi dito, dito mawawala yan. Pero ako pwesto dyan. Ha? Diyan ako pwesto. Ah, dito ka sa professor. Tignan nyo ha. O, tignan mo. Bumabagal yung ikot nyo. Pag yung kantuhan, ibig sabihin, nire-remind na kayo na huwag ka masyado magtagal dyan. Yun yung essence ng ng dual action. Okay, so, start tayo sa number 1. Former player ng Ginebra. Tsaka Meralco. Meralco. Pero ngayon sa PBL. Tapo. Ilan siya? Iba mo i-ganyan, i-dump mo siyang ganun siya. Pero huwag mo masyadong Asa anong RPM siya? Ayun, pwede na, diretso mo na yan. So, kahit mabilis na yan, okay lang. Walang diin ba? Wala pa rin siya. Hindi po yung ano lang po, yung sa mga moment lang. Pero yung sa detailing, kukuha ko po. Kasi may practice naman sa lobby. Para lang di malobo. Hindi yan ang ano. Nagtitinda nga yun ng siomay nung Pasko eh. Ay. Okay. So, nasa 1 ka sir, no? 1 muna. Kahit medyo mas mabilis na doon sa unang ginawa mo. Yeah. Pwede ka na magtaas ng RPM, sir. Pwede na sa 3. Medyo bilisan mo lang. Hindi kasi, kapalit lang sir. Kasi, kung may detail, yan. Kasi pag-flat lang yung order, pag-flat ka lang ito. Yan, nakatilt na naman sir. Diyan ka magbabase. Dapat hindi umaangat yan sir. Hindi ka, nakailang pass na natin? 2 passes. Dagdagan pa ng isa. Dito ka natapos sir ha, papagalong ka ha. Ayan. Sige lang. Huwag mo ititit sir. Kaya di ba pinayuyuko ko kayo para nakikita nyo yung lapat mismo nung pulse. Doon sa portion. Nakaangat ka sir. Nakaangat na. Patay mo muna sir. Actually, yung polish, kahit hindi hindi, may makakalan ko lang eh.
Yes, sir. Ganito. Ang second one ito. Okay, dito sir. Tingnan mo yung lapat ng ano ko. Pero may ito sa akin. Sa mga kapag mga edges, isusunod mo lang yung batting and huwag mo iti-tilt. Lagi nakaangat mo yung sa likod. Ang pantay. Lalaruin mo lang siya. Hirap ka lang. Ayan, tama yan. Para lang sa schedule na to, mga trabaho, family, natulog sa hotel mag-isa, hindi walang kayakap, nahiwalay sa asawa, nagbiyahe ng malayo. Sana yung mga sacrifices for 2 days mula nung pagbiyahe papunta dito hanggang sa makauwi ng ligtas mamaya ay ay sana ay worth it naman at magpunga ng maayos na future sa larangang auto-detailing and sa coffee. For now, ibibigay na namin sa inyo ang inyong certification. Ano ito? Completion. Completion, mas mataas na level siya kumpara sa attendance. Certificate of attendance is just to attend. Certificate of participation is just to participate. Certificate of completion, ibig sabihin lahat ng topic na nadaanan, na kumpleto. Kung ano yung nasa prospectus, nasa syllabus ng EcoTouch na familiarize natin, na witness natin. Kaya na-complete natin yung lahat ng mga tinuturo na nasa training program. Certified detailer ka na. Pwede din pwede din i-display sa shop. Kahit pa paano, hindi ka naman questionin kung ilang passes ba kayo ano ba yung pupunta. Hindi naman, makita lang nila ibig sabihin, break pala to sa sila. Hindi pala kabasta. Kahit sa client, nagpalo pa kay hair ko detailing. Nagpalinis ng buto, nagpa-ceramic. Nakita niya yung pinagawa ni Sir Ma'am Herschel, naka-display sa wall, pinicturean niya, sabay siya nag-message. Kaya last inquiry na kasabay sa inyo. Dahil lang doon sa picture ng certificate na naka-display. Wala sila Ma'am Herschel doon. Hindi ko nakita late dumating. Buti na picture ako na Na-picturean niyo yung certificate na naka-display. Nagka-interest siya. PNM yung page, provider nito. Ganun din, pwede nyo dito i-display. Ang iba, pwede din skills sa resume, tagtag ng credentials. Kasi completion din ito yung mataas na. Siguro, ang iba, i-abroad. DTI lang, pero sana sa susunod, baka may test na sa RKC2. I-pray natin na sana ang certificate natin may NC2 equivalent ng skills, validated skills training na talaga. Okay. Certified detailer, certificate of completion is presented to for valuable participation for the 2-day training on advanced car wash and auto detailing test. Given this 21st day of January 2024 at EcoTouch Auto Detailing. Signed, Joy from EcoTouch and Kuya Jaro from Blanc Beach. May logo din dito ng sir na may logo din yung Aquila kasi sa mga tumutulong din sa akin sa ganitong gustong ang ganitong mission. And then DTI, may DTI naman dito kasi gusto na tayo. Mas training academy sa DTI.
Presented to Raymond Hamer Hamito. Picture na. Dito ka sir sa gitna. Yung tax naman ito, tanggal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Congrats, idol. Mark Lester.